niya brother mo brother to naman ni sila dai. Ito mga kaubanan. Dakan sila kayo nga nagsili og asang dato no. Diapon sa barangay 18 na ginaot ko nga maayo na ang pamahon-pahon sa pag-igsoon diya nga si Brad Tindong Buhisan kay sige man siya paminaw ko no. Diapon sa ato sa ang kining among kuan kining among pamilya sa Bacolod paminaw gini no ang akong asawa si Bigbig diya sa kang Bingbing among anak sa iyang Kapikas kang Eric Makarayo kang Eremi kang Erika dito po sa barangay 24 sa lugar ni Kuya Tong na dito ang akong igsuon na dito si Ibrahim Ayang o si Misay si Giselle si Gisa si Jason kay naman sila karon kay gikan man mi na kuan suma ni Papa na sila tanan na complete sila na karon diha namati sa kana gitawag ranyo dapit no. Dito po sa mga kabukiran natin namati na to kana si kuano Rabunsa no kanunay din namati na to. Diha po sa barangay 11 diha si ang pamilya sa mga Libadisos kang ma'am no kana ipakalawat na mo diha ug sa tanan gayon nga mga tigpaminaw na to kang Brad Dodo Iyo diya kang Brad Romeo Lustria kang Brad Silvis Brad Yaman na firme dinhi napo diha atong si Juan Ricky Dagatan diya po si kana sila si Amot Dudog Labanan ang papadiha karon sa ila kaya si Emilio ng Batak naman po dahil nagyapon na siya namanti man po ni ug sa tanan gayon nga mga na kanang interesado nga mga tigpaminaw nang hinapmi nga kanya na mga dahil silulis gani nang hinaot mi nga unta nga mo karon nakakuan mo nakabantay mo kay bag-o na ba ka tong kuan oras no kasagaran alas 6:30 karon alas 5 pa magsugod na ta o Brad balik na ko ni kang Brad Raymond okay mga igsoon ato sa paminahon karon si Brad Bert Salazar nga kani ining taon-taon po ni Ibo Brad Bert. Okay, mayong hapon ay iksong Raymond, iksong tata. Ingon man usab sa sunod sa atong syudad, no? Sunod sa City Nueva Kabarangayan nga nagsunod ni atong programa sa Taytayan sa Kamatuoran, mayong hapon kanyang tanan. O labi na po sa barangay sa San Juan no nga gipanguluhan sa atong mapinanggaon nga Barangay Captain Roy Abad uban po sa iyang mga kagawad so sa ato pong mga igsuon diha nga naminaw si Kagawad Madalit atong former Kagawad Madalit o sa iya po nga pulis Kagawad si Ijik Dalit no first Kagawad sa barangay sa San Juan nagsunod po sila sa atong programa karon o gingon mo sab sa pamilya nga mga busyo no nagsunod sila sa atong programa diha usab sa pamilya nga Kuray ingon mo usab sa mga pamilyang Palir o sa mga Salazar na minaw karon diha sa pamilya ni Kaduyak mayong hapon kanimo igsoon ingon man usab ni Buboy Baklayo no mayong hapon niyo diha nga nagsunod sa programa pamilyang Verdilaw o isutanan nga naminaw karon diha kay kusog itong signal karon diha no kaya itong gimuntar nga itong kagamitan ug dili po sa puro 4 affair no sa pamilya nga Balili no nagsunod sila programa karon no gibutang to nilang sound spread sa ibabaw sa kwan meeting mayo nakibalo na sila alas 5 na ka bro Bert totong giingnan ka ganina nga nakibalo sila alas 5 og sa pamilya Piroy daghan na minaw ingon man usab ni pamilyang Balili pamilya nga kwan kaniyang usab ni limtan na to, Birdilaw, pamilyang Birdilaw diya sa per puro 4. O gingon man ni minsan man ni atong igsoon po nga nagsunod tong programa si Busyo, mga Busyo din no nagsunod sa programa mayong hapon kanyang tanan. May naot unta nga ang kalinaw ang panalangin sa Dios manausab kanato.
O daghang kayong salamat sa inyong pagsunod ng programa. No? Duha ka oras ni Igsoon? Duha ka oras. Duha ka oras. Alas City taman, Alas City. Okay. Daghang salamat sa tanan nga naminaw. Mayong hapon. Okay. Atong mga kaubanan Bradata, wala pa nimo Okay, doon ako ikadugang do para ni nalimutan ni ni itong suon nga higala na to kina si Arturo Dulo iyo. Oh, latiguhon kita na ni pare. Oh. Sa iyang pamilya no, pamilya niya ug sa tanang mga minister nga kanunay diha. Namati na to no, na naman ganina diha sila si Danny Gabia, ito sila si Ricky Dagatan, kato agoy nalimutan kay ginabagi si Dino nga Bitangkor. Nalimutan si Gigi kalimutan usay kay usay. Mga magko naman ta, bungawan naman ta kay tingguan naman ta. Usa mga so, hinap kami. Birada ba? Nga kamo nagasunod labi na kay bag-o na ang oras nato karon. Sige, pag apas gid mo katong wa pagisukan makabatay nini nga alas 5 na day. Apas na mo niya sa atong program. Okay, Mike-son, ako sad nga pagpanimbayan no na live ta karon sa Facebook. Shout out daw sa akong Cash out. cash out. Happy viewing, listening. My wife no, my one and only more mayong pagpaminaw daw ban kang Divine Grace. O kang Kuya Kyle Iman, o kang Fatima. O sa akong Mo brad mo. kung auntie pod na poday karon nagtanaw, auntie sila. Happy sa man ni watching viewing kang akong batchmate ni layo pa kay ni sa man ni gikan pa ni sa province dito sa kuan Mako. Ako ning classmate si Titam ano Titam classmate sa man ni batchmate day. Happy viewing dia Davao del Norte. Isa pa man natong nalimtan da brad data. Murag sa akong paminaw murag wala naman. Imo brad Jiwan. Wa na imo dugang da brad Jiwan. Mura to bro, akong ikuan nga i-live kay hinay kayong tingog dire, akong recording di kayo makuha ninyo hang tingog. So salamat ko nga imo ang gi live aron kana na lang po akong kuhaon i-download aron akong i-upload sa atuan na pong channel sa YouTube. So sa dili pa sa ganahan og kato mga hilig sa online diha, paki-subscribe sa mga channels mga igsoon sa Philance 57 CFD, Philance 57 CFD, G1 Paisones og Hanip Buhay og Yagyagan sa Kamatuoran. Mura na siya akong dugang bro Raymond sa imo ha. Sige. O di sa nato malimtan brad tata brad atong kaubanan diri. Pugi kayo. Dili na daw. Ay, si ulog-ulog lagi ba? Atong John Lloyd man ni siya, BB Peace, si DJ Tong, o kang Brad Luis, pag-Richard Brad Luis, sa maninga. Di mikropono? Mayong buntag sa tanan ko may buntag magina basta mga charismatic na gitna. Okay, wala na magipagabot sa langit, wala may gabi puron mahayag. Mo ba nagigi ka na kadito day? Bita may buntag sa tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Kini inyong ubos nga higala si Brother Luis kanon na gyapon nga kasubaybay niining maong programang tulumanon sa Taytayan sa Kamatuoran. Greetings lang ko sa akong family diya sa may barangay 18 Mambitoon, Puro 4 sa Ruiz family. And also ni Tito Romy Lostria diya sa may Saa naman ilan no? Saa lagi. Sierra Alpa. O sa mga United Kabalikat sa Vicom 59M, sa mga Brave. So also sa mga 4-1s na to nga kanunay gyapon nagapaminaw. Okay. Okay sa nato kalimtan brad Tata, Brad Bert, ang tagiya gid aning Beat Radio, the Real Beat Radio 104.9 kang Sir Eduardo Edi Bacasnot o kang Ma'am Flor Bacasnot, belated happy birthday Ma'am Flor. Wishing you good health and more power. Labi na pud la kang Brad Kate ug Brad Jimbo. Mayong pagpaminaw niyo da ma'am. Okay mga igsoon, ato na ning sugdan ang atong programang okay. Brad G1 kining atong tapiko karon mga igsoon no. Kabahin ni sa The True Church.
Ay sa dili pa di ay Brajiwan, kadali lang no, ay atong importante kay nga pahibalo. Hangyo sa atong Padre Cura diya sa Santa Rita di Cassia na matud pa sigun sa gipahibalo, baliko nato karon pagpahibalo nga ang mga kapilya sakop sa parokya Santa Rita. Gihangyo kamo sa atong Padre Cura Father June Cadinas sa dili usa paghimo og katilingbanong pagampo. Palihog lang sa pagsunod sa hangyo sa atong Padre Cura ya sa Santa Rita di Cassia. O ang nagsulat si Father mismo, Father John Cadinas. O daghang salamat mga igsoon sa atong atong sundon ang panawagan sa atong Padre Cura. Okay. Hello. Okay mga igsoon, ato nang sugdan ang atong topiko. Atong tema karon mga igsoon, kabahin ni nga duna bagyoy mabasa diya sa Biblia o nagsugo bagyod ang Ginoo nga ang simbahan nga Katoliko nga biblical ba siya o mabasa bagyod siya sa Biblia nga nagsugo bagyod ang Dios nga magtukod o gingharian sa Dios o simbahan o iglesia o nabay ato diha nga mapasukaran tungod kay pila naman ta karon ka denomination Brad Bert? Mga 400,000. Uy, sa una 44 naman to karon 400 na day. Perting daghana naging kay mga igsoon alang sa kasayuran. Unya kini ra bang matag usa Brad Bert, Brad Tata, Brad Jiwan nga ni angkon gini nga puros po ni nagdala pong kaluwasan. Unya atong iklaro nga doon na bagyod gitukod ang Dios nga matuod nga simbahan. Doon na ba mga timailhan o asa ba gini nagsumikad dito ba sa Amerika o nabas Biblia mabasa nga nagsugod gyud Amerika, nagsugod ba gid dito sa napit ni nagsugod o naba gini ang mabasa sa Biblia nga Jerusalem o di balhin ba o unsa ba ni nahanaw ba ni ang katong simbahan nga gipasakupan sa katilingban sa katawhan sa atong Ginoo Kristo ingon nga mga pinili o ato ning pamatud-an o dugang ani tungod kay taas-taas po natong oras ato sang idugang og ang mga kutay Brad Bert no Brad Tata sumpay nga gikan dia sa matuod nga gitukod nga simbahan ipasakupan ba gini sa mga apostolis nga mga apostolis din ang mga obispo sa nga baoy naglangkob dinhi nga nagdala sa mga pagtulunan kung doktrina doon na ba mga authority nga kining gitukod nga simbahan paingon na ni sa atong mga kaparian dinhi ug ato sa ning mga bitan karon Brad Bert nga tinuod ba gini nga nakaabot ba gini sa Pilipinas basi bagbuot-buot rin po nato mga Katoliko. So nini ato paminawan si Brad Jiwan. Okay, so nabisi ko sa pag-share sa ato ang Facebook aron nga daghan pod ang ato ang moabot di lang kay sa derita sa Mindanao apan sa tibuok kalibutan nga kanunay atang niining ato ang tulumanon. So muna siya bro Remo no unang-una gipanagna ng daan diha ni Propeta Daniel palihog ko og kuan bro diha sa Daniel 2:44. Daniel 2:44 may basahon do sa duway rims man siguro Brad doon indot no? Pwede pod. Pwede pod. Nya basahon na pos Binisaya aron. Basahon sa Bisaya. Ang ako ada ni tuwa pa man sa si Papa sa Pikas kuan god. Nya na iyang kakuan masapaw na ko diri Pikas wa na ko diri Biblia. So diya sa Daniel 2:44 ang essence diya nga ang Dios nagpatagna nga ang iyang gingharian pagatukuron pag-usab og dili na gyud kini siya mabuntog. Ato basahon. Sige ba, lihok ko basa bro. Okay. 44 na? Okay, 44. Sa duway rims ni nga akong basahon no sa Daniel chapter 2 verse 44, but in the days of those kingdoms the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people, and it shall break in pieces and shall consume all these kingdoms, and itself shall stand forever.
shall stand forever. Okay, Brad Juan. Okay, so loud and clear no, klaro kayo nga magtukod siya og gingharian. Then kana sa sa diha sa duway rims ang sa footnote klaro kana siya nga mao kana siyang simbahang Katoliko. So basig makaingon sila nga self-serving, before ta mo kutlo ni ana, dugang lenta ang katumanan niini mao gyud ang simbahan, kung iglesia kung church, no? Simbahan, iglesia kung church. Asa man ni nato mabasa Mateo 16:18. No, adikto nag-ingon si Jesucristo, ikaw Pedro, bato, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong simbahan kon iglesia. Ug bisan gani ang ganghaan sa kamatayon dili gayod makabuntog niini. So klaro kaayo nga dili gyud kini siya mahanaw nga simbahan nga tukuron sa ato ang Ginoong Hesukristo, Bro Raymond. So munang gitagna niya, munang sa kadaghan sa simbahan karon nga giingon ni Brad Bert kaganiha nga more or less ni abot na ni siya 200,000, apil na ang paghihap na sa mga bukot-bukot nga wa na rehistro. Daday wa pul marehistro. Napoy wa na rehistro, naapoy na rehistro na kay mag-away man gud sa isa ka pastor na maghimo pag iyaha matud pa nato igsuon ni Brad Butlay nga mag-independent na pod. Sugo ba ka na sa Ginoo ng independent ato nang basahon unya, no? So munang unsa ba ning simbahana? So angayan nato masayran nga ang kining simbahana wa kini siya na ila sa iyang ngalan, Bro Raymond. Dili sukaranan ang ngalan. Di sa iyang ngalan kay diri sa Biblia sa atong igsuong protestante King James Cebuano ang Biblia, Jeremiah 7:4 lakbay 11. Balik ko na ko Jeremiah 7:4 lakbay 11 atong basahon. Ayaw kamo pagsalig sa bakakong pulong nga nag-ingon. No, bakakon kuno nga pulong nag-ingon, ang templo ni Jehova mao kini ang templo ni Jehova, ug unya mo ani ug mutindog sa akong atubangan ug mosulod ni ining balaya nga gitawag sa akong ngalan, ug moingon kita luwas na apan kamo magbuhat ni ining tanan nga mga dulumtanan. Kining balaya nga gitawag sa akong ngalan nahimo bang usa ka lungib sa tulisan sa ingon ang mga mata. Ani akaron ako bisan pa nakakita niini nagaingon si Jehova. So klaro mga igsuon nga ang kana ding bakakon nga templo ingon-ingon og templo ni Jehova, iglesia sa Dios, no? Basaylo ako sa atong nagitay may igo dani, saksi ni Jehova, Assembly of God na igo gyud kay sila dani, Brad Raymond. So di ba naingon og balay, kining balay magod this is a rabbinical term, usa kini siya ka termino sa rabbinical bot pasabot magtutudlo diha sa balaang kasulatan, labi na diha sa New Testament, no? Parallel kini nato sa 1 Timothy 3:15 nga atong basahon, no? Na kini siya ang balay nagakahulugan sa simbahan kong iglesia, no? Balay, no, nga nagkahulugan sa iglesia, mga mao ang lawas ni Hesukristo. So muna siya, Bro Raymond, pakibasa ko Bro Raymond sa 1 Timothy 3:15. 1 Timothy 3:15. Okay. 1 Timothy 3:15 nagingon dinhi. Sa duway rin o sa Bisaya o sa man nga kon? Bisaya lang aron nga. Bisaya lang. Mayong balita lang. Dahil balita na lang, sige. 1 Timothy 3:15 nag-ingon din apan kung malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang aligi og sukaranan sa kamaturan. Amen. So klaro kayo, that is the term nga balay. Katong giingon ganiha nga bakakon kuno tang templo, angkon-angkon, moingon ba kuno luwas na nadaghan gining igo. No, baka kuno to siya. So unsa man di ay kay di man di maila sa ngalan, unsa man di ay timaan di ay dani unsa may angayan nato nga nabatay timaan ning simbahana ato i-pa-share si Brother Tata Sanchez, Bro Raymond. Brother Tata.
Saan? Usa tong pangutana nimo tong imong kwan Brajiwan. Unsa ba ni timaan di ay sa ato ang timaan sa simbahan nga gitukod ni Kristo naa ba ni kay wa man ni siya pangalan, na ba ni siya mga timailhan nga aron atong maila nga kini siya original. Mark of True Church. Atong One Holy siguro Brad Tata. Doon na ba imong kwan dia before pa na Brad Jiwan no? Matud pa dia nga na lambigit lang gyapon Brad Jiwan nga tumingon nga dunay ngalan ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, ngalan dili Israel, dili Judea, dili sad na Jerusalem. Bag-o na ni siya nga iglesia matud pa nimo Brad Jiwan ang ilanan do. Bag-o na nga ngalan sa simbahan. O mo ba na Brad Jiwan? Nga ningon siya nga diya sa buhat 15-16 nga tukor ko pag-usap ang balay. Balay matungingon ni Brad Jiwan sa 1 Timoteo 3:15, ang balay mo na ang balay kung simbahan, ang haligis patukuran mo ba na Brad Jiwan? Affirmative no. So inana mga igsoon. So klaro di ay nga na di ay timaan ang matuod nga simbahan kong iglesia Bro Raymond. Okay. Si ato pa kon si Brad Tata. Sunod din nato si Brad Bert ato patingugon din si Brad Bert. Brad Bert, usay unang timaan sa matuod nga simbahan Brad Bert nga gitukod sa tong Ginoos Kristo. So, daghang salamat no, isang tata, Brad Jiwan. Ang unang nga timaan sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kaning pagbalaan. Okay. Sa unang Pedro 1:16 ningon si Kristo, pagbalaan kamo salit ako balaan mo. So, ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo dunay bunga sa pagkabalaan. Sa kunya ang sunod niya na mao ang kaning tawag una na to kanang santa no. Nya ang iglesia mao naman ang gitukod niya sa Mateo 16:28. Kunya ang sunod niya ni mao nga ingonusab siya nga ang kuan Brad Bert, ang una siguro katong una nagkaisa unsa man ni isa one holy. Katong ingon siya nga maghiusa kamo sanglit ako ang naghiusa. So muna nga ang matuod nga simbahan nga dunay pagkahiusa. Nya sa sunod na katong pagkabalaan. Muna nga ang Biblia nagisgot nga ingon sa atong gibasa nga kaganina nga balaanon no, balaan kamo sanglit ako balaan man nya ingon din siya nga kuan kini kating makailapon ng universal alang sa tanang mga nasod. Muna nga ningon si Mateo 28:19-20 nga panlakaw kamo sa tibok kalibutan ug iwali ang mayong balita pagbunyag kamo sa ngalan sa Manong sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kanya hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod nga matapos ang kalibutan. So mabuwag yun naara gid ay. So wala na di na siya mawala no, di na siya ingon nga magbalhin-balhin og laing simbahan. Ingon nila nga natalikod no, apostasy. Kung natalikod ko ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo na unsa may iyang ubanan kung natalikod. So muna nga magauban siya sa iyang simbahan. Muna mingon sa Mateo 16:18 nga bisan gani ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog niini. Ang anong dili man makabuntog tungod kay giubanan ni Kristo ang simbahan nga iyang gitukod. Amen. O nga digil siya makabuntog o wa gi makabungkak ini. Manang ingon nga ang matuod nga simbahan nga gitukod sa tong Ginoo walay pagkabugtog gikan sa unang siglo hangtod nining mga orasa. Unya ang simbahan Katoliko naka-presentar na sa mga kasaysayan no. Nga kasaysayan nga ang gitawag og Encyclopedia International volume 15 page 520 nagingon diri nga the Roman Catholic Church there are two equally valid definition of the Catholic Church conformable to the twofold nature
of Jesus Christ its founder. Sa ito mga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo mao ang simbahan nga itawag og Romano Katoliko. Kaya ang Romano Katoliko diha na sa unang siglo. Sigon sa New Book of Knowledge Encyclopedia, sa volume 16, page 287, nag-ingon din the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kanya about 100%. Kanya basahon na to ang buhat 1:15, ang katawhan sa Ginoo sa dihang sa unang siglo 120 pa lang sila kabuok, no? Una nga ang simbahan ang nakapasar niini ang simbahan Katoliko nga diha na sa unang siglo. Unya ipadadaan sa Espiritu Santo. Ang mabasa na to sa buhat 1:4 nga only lang, no? Walay lain nga simbahan nga ipadadaan sa Espiritu Santo sa dihang nagpadala sa Espiritu Santo o nagpamatuod usab ang kasaysayan ni ana nga ipadadaan sa Espiritu Santo mao lamang ang Katoliko. Sumala pa sa mabasa sa Grolier Encyclopedia volume 5 page 106 na gingon dinhi Catholic Church Catholic Church sa Griego Catholicos Universal General, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So, nini nga pahayag sa Grolier Encyclopedia nga atong mabasa sa buhat 2:1 nga 2:4 ang nakapasar niini ang simbahan Katoliko lamang gihapon. So walay laing simbahan nga diha na sa unang siglo nga gitukod sa tong Ginoo, only Katolik lamang nga atong napamatud-an sa Biblia o sa referensya. Nya mingon mo sila nga ang referensya kuno ilabot mo man ang atong kabati pud nga walay labot kay Biblia lamang. So atong basahon ang Isaias 41 bersikulo 4 nagingon ang Ginoo nga ang nagbuot sa kasaysayan mao lamang ang Dios. Busa nga ang kasaysayan nagpamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang gitukod ni Kristo o wala nay lain nga iglesia nga diha na sa unang siglo hangtod nining mga orasa way pagkabugto, way pagkahanaw. Kay niingon si Kristo sa Mateo 28:19, ubanan ko ang iglesia nga akong gitukod hangtod nga matapos ang kalibutan. So gikan sa unang siglo ang Romano Katoliko diha na ug hangtod nining mga orasa ang simbahang Katoliko nagbarug nga gikan sa Jerusalem unya miabot sa Roma, pag-abot sa Roma may miabot sa Espanya o Espanya paingon sa Pilipinas. Muna nga matuod nga iglesia nga gitukod sa tong Ginoo, dili nga iglesia nga natukod din sa Pilipinas ug ngani adto sa Jerusalem. Kay mo nang iglesia nga natalikod. Okay. Dugang ni mo Brad Tata. Before ta balik ang radyoan. Mark of the True Church, no? Una sa tanan, ang pinakaunang yun nga kanagitawag nga marka. Ganong matawag na ito siya nga kung gining original nga simbahan, kanagitawag nga usara yun nga simbahan, wa na ilain. Gawas nini nga simbahan, wa na yun ilain. Kaso pa, nagkakaisa kung usalang yun. Sa nababasa, sa nga si Jesucristo ang iyang mga pinili nga mga apostoles nagkayusa na sa San Juan 16. Kunya si Kristo po nagaampo ngadto sa Dios Amahan nga unta ang iyang mga pinili nga mga sumusunod magkahiusa yun na sa Juan 17:21. Yapon sa pagkahiusa nga ilubanan sa Espiritu Santo na sa Efeso 4:3. Kanya ang Espiritu Santo na maui ilang paglaom usa sa gihapon nila kang gitawag nga matawag nato nga Ginoo kung Panginoon diha sa ilang bunyag. Mabasa niyo sa Efeso 4:4-5. Unya mao ni kini nga simbahan na mao ang gitawag nga simbahan nga mugna gyud ni
Ginoong Hesukristo sa Mateo 16:18. Unya, kung mayroon nga kani gitawag nga Catholic, na naman to ganina nga ang Catholic usa niya ka pinulungan nga in English. Nga buti pa sabot na sa Latin, ang gitawag Universum o Universum, nga sa to ka pasabot nga gikan yun sa kasinugdanan pa naana ni siya, no? Nag-ingon ka nagaliyok sa tibuok kalibutan muna siya nga makay lapon munang Romano tungod kay dito ni siya na muna sa aso ni Espiritu sugod nagsugod siya sa Jerusalem ya sa buhat ulotso pero kay wa man gawa ka sa mga taga-Israel mao na nga dunay mura pagmatawag ng pagmahay, no? Tinanggap ni Jesus, si Jesus ay nagtampo sa Jerusalem. Mao na nga diya sa buhat 23 21 versikulo 40 23:11. Oh, ayon siya nga ang giharian sa Dios pagkakuhaon gikan kaninyo gihatag kini sa mga mayong magkamot nga maghatag kini mayong bunga. Busa kay gikuha man ihatag yun sa lain. Ug ang gisgutan niya na sa buhat 23:11 nga usa ra gyud kanasod. Mabasa gina diya Biblia litra por litra. Roma gyud. Muna nga ang simbahan na nagpamunga dito sa Roma. Ganun gitawag ni siyang apostolikanhon. Tungod kay kini nga simbahan na gikan gyud sa mga apostoles na sa Lucas 6:12-13 nga ang unang mga pinili ni Ginoong Hesus gitawag niya og mga apostoles, no? Apostolorum, mga apostolikanon nga lihok sa simbahan. O kini ang mao nga kini siya nga lihok usa ni siya ka kanang gitawag ba nga lihok ra gid sa 12 ka mga pinili nga mga sumusunod na sa pinamabasa sa Mateo 10, no? Uno, paingon na siya sa 4. Muna nga, mga ison, ito ako, dugang naman, kasi dugang po yung gradimon. Before kan bagjiwa no kaning ato tong i-correct matata no sa kwan dito ang prophecy sa katong pagyon dia sa ang kwan dito pod usapod nga kwan sa Mateo 21:43. 21:43 nga kwaon dito sa kwan. Nya katong gingon ako ganina dia sa buhat 15:16 nga nagingon diha nga tukuron pag-usab ang balay kon iglesia. Unya atong masayran diha nga diha sa atong pagpangita sa dalan nga matud pa diha sa Jeremiah 31:21 nga butangig ilanan matudtog butangag ilanan ang timaan dito nga musilingan dito. Ang timaan nga dalan. No, ang dalan pud pasabot diha refers to a sik o sikta, pundok. Buhat 24:14 nga dalan nga ingon nga pundok pangulo sa pundok o 24:5 pundok ya puna ang gitawag diya nga ngalan nga gipapangita sa Ginoo nga mao ang balay nga kani na lumpag di guba no balik pagtukod sa tong Ginoong Kristo. Yan ingon diya sa Jeremiah 6:16 subay kamo sa karaan nga dalan nga mao ang tukuron sa tong Ginoo kanang moto nang ingon ni Bradiwan sa Daniel 2:44 nga tukuron pag-usab. Unya ningon diya sa Salmo 127:1 nga gawas kon ang balay Dios yun ang magtukod kawang ang tanan. So muna nga unsa din ang balaya mo to gibasa ganina ang balaya mo nang balay nga gitawag og iglesia sa Dios. Balay iglesia sa Dios sa 1 Timoteo 3:15. Unya atong supot diya bago nangangalan ang itawag kanimo og kining ngalan itawag kanimo sa Ginoo nga morning wala dawatas Hudiyo. Sa Isaiah 62:2 bago nangalan. Unsa man ang ngalan? Diya sa Isaiah sa gyapon nga manalag na Isaiah 56 city niyo nga akong templo nganlan nga balay alampuanan. Balay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Nya mo nang referido din nato sa Marcos 11:17 nga ang balay paganganlan og balay
pagampo alang sa tanang nasod. So balay iglesia mo nang ingon diya sa 1 Timoteo. So iglesia, church o niya alang sa tanang kanasuran throughout o universe Catholic. So nana din na pangalandaan nga Katoliko, Catholic. So ato ning pa-expound ni Brad G1 kining sa Greek sa kining churches throughout all kining Ecclesias Catholis. Brad G1 paliw ko expound na ni Brad G1. Okay mga igsuon, ang ako pong gipaminaw karon ang monitor kay murag hinay gyud ang tingog sa cellphone, so karon murag loud and clear ta dres Consuelo. Ang kanang kuan mga igsuon, ang Catholic sakto tong giingon ni Brad tata kaganiha nga English kana siya. Pero that ang etymology is the study of the origin of the word. So ang etymolohiya sa pulong nga Katoliko gikan siya sa duha ka Grego nga kata ug hulos. O kata ug hulos or throughout whole world. So kon gihubad kada sa English sakto tong giingon ni Brad tata nga universal. So asa man nato mabasa diha sa Grego nga Biblia sa Acts 9:31, Hemenon Ecclesia Catholes. Kana diyang Catholes is 2 words, but sa pagbasa na niya is ikalit na nimo kata hulos mo na siya, pero ang pagbasa na is Catholes, no? Catholes. Kay mo na siya ang rule sa pag-pronounce na nga words kanang 2 words kay kata man niya. Ang h na is silent siya. So dito ta sa o, no? O, Catholes. Catholistes, Judaias kay Galilees. So diha ato mabasa na siya, no? Og dinhi sa ato ang Biblia sa Katoliko nga Biblia dinhi sa Leviticus 17:3 sa iyang footnote, bro. Raymond, naa diri atong basahon, no? Na Okay. Chapter 17 verse 3, if he kill, etc. That is in order to sacrifice. The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of his true temple, the one holy Catholic and Apostolic Church. Sus, grabe ba gikuan yun, nagi dayda. Naagyon, so basig makaingon sila, bro. Raymond, bro, Tata and bro Bert Salazar nga self-serving kini kay ato man ning Biblia. So basa ta sa mga protestante nga Biblia. So before ta mo basa sa protestante nga Biblia, please kung ganahan mo hilig mo debate na atay debate, no, G1 i-search lang sa YouTube. G1 Paisones versus Glenn Alado sa igsuon nato mga Seventh-day Adventist. Debate kato personal actual dito sa Malaybalay, Kalasungay, Malaybalay City, Barangay Kalasungay, Malaybalay City. Diin ang atong tema pamatud-an nato nga Roman Catholic Church, tinukon ni Kristo sa Biblia lamang. Munang pwede ninyo makita na dito aron makita gyud ninyo ang binayloay sa katarungan. Nya ay lang mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channels. So muna, no, diri ta balik ta, bro Raymond. Okay. Dinhi sa 1 John 4:1. 1 John 4:1 ni New Testament emphasized by Reverend Horace A. Moro. So New Testament emphasized by Reverend Horace A. Moro. O sa kini ka protestante nga Biblia, dili ni siya ato a Biblia. Dinhi, no, nag-ingon siya sa ato mabasa, no, nga he warned them not to all believe all teachers, so boast of the Spirit, but to try them the role of Catholic faith. No, ato gyud mabasa ang Catholic faith letra por letra. Og dinhi sa atong basahon pod ang kining diri sa Mateo 24:34-35. Mateo 24:34-35. Sa kini siya ka Biblia nga gihuban ni Richard Baxter. Kani si Richard Baxter o sa kini siya ka mainline Protestant sa mga mainline nga Protestant kato mga original gyud nga Protestante sa 15th century ni sila, bro Raymond, bro Tata and bro Bert.
mga minlay di na ni sila mao karon mga bag-o naman ni atong mga igsuon karon nagtukod-tukod. Karaan gini sila so naghubad diri sila Biblia nga mabasa po nato no. Dinhi atong basahon. As some yet alive shall see all fulfilled that I have heard to spoken, that is only of the destruction of Jerusalem. As others, the part that I have spoken of the destruction of Jerusalem, some alive shall see. For it was but 38 years after. As others, some yet alive shall see the beginning of the performance of all that I have paid, and the rest will follow in 1,000 years will the Lord is for us one day. Will heaven and earth pass away, shall see the word is all fulfilled. They shall see the Catholic Church. So, klaro kayo ni siya. Naani siya sa Mateo 24 ha sa di ninyo mabasa mga igsoon sa inyong King James kay lahi man ang bersyon sa inyong mayong balita. Naani siya sa Richard Baxter. Ano? So, atong angayan nato i-take note kaganiha nga nagbasa tag Mateo 16:18 nga magtukod sig simbahan. Unsa man ning simbahan na? Ang Catholic Church. No? Munang Yes. klaro kaayo atong napamatud-an diha sa Biblia, Bibliang Katoliko o Bibliang Protestante. Nga naagyod ang Catholic nga word. Munang karon sa debate mga igsoon, dali ra gyud kay nato sila. Dili man ingon panghinambog naa magay magansi sa katarungan. Sobra na gyud sila kagansi sa pangatarungan. Bro Bert and Bro Raymond and Bro Tata, balik ninyo. Okay, ato tong karon dugang gamay Brad Bert Tata no. Akong ibalik to pangingon nga diya sa panagna katong pangingon pagbutang og ngalan sa balay diya sa Isaiah 50 city nangingon diya, I will bring them into my holy mount and will make them joyful in the house of prayer. House of prayer. Unsa nang house of prayer matud pa diya sa Bisaya, balay alampuanan. Then ingon diya sa Isaiah gyapon 56 city nag-ingon diya nga ang akong templo nganlan magbalay alampuanan. So unsa ni nang balaya? Moton diya sa 1 Timoteo 3:15 nag-ingon dinhi nga kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Ang iglesia sa to pa ay ang balay alampuanan mao ang iglesia sa Dios. Sa to pa church. Batata no, the living church. Ang balay alampuanan doon na panagna nga akong templo nganlan og balay. Balay alampuanan o iglesia. Iglesia o balay alampuanan church. Unya maningon na kining kwan, kining Katoliko. Mo na gitawag din daw ang tanan ang universal church. Moto gibasa nato nga paralel dito sa gibasa nato katong giingon din sa Mateo 16 nga pagkatawgon alang sa tanan kanasuran. Throughout og diha sa buhat 9 katong gibasa ni Brad Jiwan katong giingon diha sa Greek nga Hymen on Ecclesia Catholicos throughout all nations. So sa tanang kanasuran mo na gitawag universal. Universal Church, Iglesia Katolika. Mo na gitawag Iglesia Katolika. So Church, Universal Church. So naa na sa Biblia ni Batata, balay alampuanan. Ang Katolika ang referido dito sa buhat 9:31 nga Kataholis bato pa ni Brajiwan Kataholis nga throughout all nations nga alang sa tanang kanasuran. Ang balay alampuanan sa Marcos 11:17 ang akong balay pangangalag balay sa pagampo alang sa tanang nason, alang sa tanang universal. So sa Greek Catholic. So guna Iglesia Katolika Church Catholic Church. Wala din na yun giimbento. Kay kasagaran pasangil na Bradbert, batata, giimbento ro maguna ni St. Ignatius of Antioch sa 1870. So, ang pag formal lang paghatag sa pangalan para ta example Bradbert, batata, Brajiwan, ang Pilipinas, pagsugod, isla pagina. Pero ang pangalan, ulahin na nga gihatag.
Pero kung diri sa biblical, geographical ang atong pagkuha na diha, na sa 30 AD. Pero wala pa pangali, gipangalan na ni Saint Ignatius of Antioch. Nga kanang Universal Church o Iglesia Katolika na din na balay alampuanan o iglesia. 1 Timothy 3:15 kanang balay pagatawgon og iglesia sa buhi nga Dios. Iglesia sa simbahan. Ang balay alampuanan simbahan. Kanang throughout all nation mo rin ang Katolika, Katoliko o Katahulos. So iglesia Katolika. Oh. Dugang. Okay. Yan. Kanang ingon ka nga balay alampuanan kung ang imong iglesia tawgon nimo nga balay alampuanan. Kanang gikan sa Latin kanang nga word kanang alampuanan sa Brad Alberto sa Latin na siya itawag na siya o altar. Templo. Ang gitawag nga ang usa ka simbahan nga walay altar dili na siya matawag nga balay alampuanan nga naman may altar. Ang Latin word abot pasabot na ng altar alampuanan, no? Sa to pa place of prayer. So kung may kag altar dunay lugar gamay diha sa tunga sa templo diin diha nimo himuha ang seremonya sa mga pag-ampo ug sa Latin word kana nga pulong ang balay alampuanan gitawag na siya og altar. So kung iguni mo na didirekso nimo na sa pagsulti sa usa lugar ka praise ngayon ka nga sa akong pagsunod sa alampuanan sa Dios gitawag na siya sa Latin nga Intruivo ad altare Dei. Altare alampuanan, balay alampuanan sa Dios. Simbahan. Walay alampuanan kung walay altar, dili na siya matawag nga simbahan. Okay. Hello. Dala. No. Brajiwan dugang Brajiwan kining kwan. Kining ika naman ta sa one holy Catholic o apostolic. Bro, ako sang dugangan ang katong sa Catholic kay ugma July Okay. July 27 man anibersaryo sa pagtukod sa atong igsuong Felix Manalo sa iyahang simbahan nga iyang gitawag ugma nga gitawag og Iglesia ni Cristo. Gamit na nila ila dayang hilig na ang Roma 16:16. Apan wala ka na nila tiwasa sa Roma 16:23 kay ato kaning basahon sa Latin atong basahon salutat vos Gaius Hoppis meus et universa ecclesia. So ato mabasa diri ang universa ecclesia. So nadiri ang Catholic Church. So dili day na pwede nga angkon-angkonon lang basta-basta kay ang Biblia produkto ra magini sa simbahang Katoliko. Amen. So sa 200 AD wala pa na porma nga Biblia nga nagkahiusa nga kining 28 books sa New Testament. Focus ta sa New Testament wala. No, wala pa kay nagkaiya-iya pa kini naatay libro na ni Dr. Bart Ehrman o sa pastor protestante, doktor protestante nga karon wa na di nagtuos Ginoo, nagkuan na siya agnostic. Naglahi na gyud kay inana man agud didto sa US kung di ka magkatoliko, mag-agnostic ka. Kung may Dios. So, muna no. Ang atong ikadugang sa pagkahimong apostolik kon apostoliko nga diri sa Hebreo 3:1 si Ginoong Hesukristo mao ang pangulong apostol. Hebreo 3:1. Nya kini nga simbahan iya kining itatag no sa ibabaw ng mga apostoles. Efeso 2:20. So Efeso 2:20 mga kuan na sila tanan no mga apostoles na sila tanan pero diri gyud sa Mateo 16:18
isara. Na isara ang ginganlan ni Jesus Christ nga mao si San Pedro ang iyahang gipatukaran ato nang gibasa katong niagi natong mga episodes. Oo. Then dinhi sa Juan 21:15-17 diin si Jesucristo na istorya kang San Pedro giignan niya ni Jesus Christ si Saint Peter nga, Pedro gihigugma mo ba ako? Niingon din si Pedro nga, oh Ginoo gihigugma ko ikaw. Ati man na ang akong mga karnero. Sa ikayduha ka higayon. Nag-ingon nangutana na po si Jesus Christ nga, Pedro gihigugma mo ba ako? Labaw pa niining tanan ang tubag ni Pedro nga, oh Ginoo nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Tubag po ni Jesus Christ nga, ati man na ang akong mga nating karnero, no? Nati. So sa ikatulong higayon nangutana na po si Jesus Christ sa maorang pulong, Pedro gigugma mo ba ako? Na kung modern to karon, ingon na siguro si Pedro nga, balik-balik naman ni si Jesus Christ eh. Motong atong giingnan niya nga nasugo siya kay Ginoo nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gigugma ko ikaw, motong ingon din si Jesus Christ nga, ati man na ang akong karnero. So sa Griego mga igsoon ang gugma diha nga gigamit lahi-lahi nga mga pulong. Buot pasabot ang gugma diha is more on daghan siya nga klaseng gugma sa espiritual, gugma sa ihatag niya iyang kinabuhi alang sa katawan kung karnero. Kanang karnero magud is rabbinical term which means kita mga tao diha sa Psalm 79:13. 79. So muna mga igsoon og dinhi sa 2 Corinto 8:23 sa Latin nga Biblia ato mabasa ang Apostoli Ecclesiarum og sa NAB nga Biblia sa New Testament sa 2 Timoteo 4:1 ang apostolic nga litra por litra gayod, no? Apostolic nga litra por litra og diha sa Buhat 1:25 ang apostolic litra por litra gihapon diha sa NIV Biblia Protestante mga igsoon. So gikan ni Jesucristo kini siya nga simbahan iyang gipaatiman ni San Pedro o kini gipatukoranan sa mga apostoles. Efeso 2:20 og diha gyud kang Pedro gid isa no diha sa Mateo 16:18 og kini wala ni say putol mga igsoon no kay kung mamatay ang leader pulihan man gyud diha sa Buhat 1:20 atong mabantayan diha ang bishopric no iyang opisina ni Judas nga nagbudhi ni Jesus Christ gihatag sa tao nga makapuli niini. So naagi apostolic succession. Munang nganong na may apostolic succession kay matod paganiha sa Mateo 16:18 og di sa atong ganiha Daniel 2:44 nga di na ni mabuntog, di na ni mahanaw. So therefore, pagaubanan na ni Jesus Christ karon hantod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:19-20. O kini pagaubanan pod sa Espiritu Santo mga igsoon. Muuban ang Espiritu Santo niini sa Juan 14:16-26. Juan 14:16-26. Busa bro, Raymond, bro, Bert, bro, Tata, klaro kaayo ang ato ang pagka-apostolik kay ang ato ang Santo Papa nga si Papa Francisco o paingon ngadto kang San Pedro wa gini say putol. Wa gini say putol, walay ako putol-putol nga naagi say continuity. Mo nang pasayloan ta sa atong term nga labi na kaning kusog kay mga taki natong mga Katoliko nga mag-celebrate ugma sa ilang anibersaryo. Agoy wa pa in taon mo. Sus, gamay pa in taon mo. Ang simbahang Katoliko 2000 years na. Kamo mo pa inyong pag 100 nya singari mo pangataki di ba yan ninyo. Di niyo tiwason ang mga libros Katoliko baya. Munang wala lang to hilabtanay. Inigsuunay na lang, di na mandaot pud sila kay po sila membro kay daghan. Muna balik nimo bro Ramon. Okay. Sa mo to Brad Bert, nganong nabot nanta sa Roma Brad Bert nga matud pa diha nga ningon sa Lucas 24:47 ningon kinanglan isangya o pinagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Nakaabot na kang Roma. Oh. Okay. Ay sa ka before Brad Bert ato sang ikuan happy viewing ang
kang Sister Susan Arilien Dayok, sister mayong pagtanaw da paminaw sa kang Arnel Ruas, kang Junrel Corpus ug sayang pamilya, mayong pagpaminaw o happy viewing da. Okay, Brad? Okay, daghang kayong salamat ay Igsoon Rimono, Igsoon G1 ang nagtata. So sa Lucas 24:47 ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagsugod gina sa Jerusalem. Oh, ang uban Amerika. Dili gina siya manalis. Unya sa Juan 1:11 wala ni dawata sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Ang simbahan nga gitukod dito. Una nga ningon si Kristo sa Mateo 21:43 nga ang gingharian sa Dios pagakwaon gikan kaninyo o gibalhin ngadto sa usa ka nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya ang nasod nga gisgutan nga pagabalhinan sa gingharian sa Dios sumalapas buhat 23:11 mao ang Roma. Nagingon man si Ginoong Kristo nga maingon nga ikaw nagsaksi kanako ngadto sa Jerusalem, musaksi usab ka kanako ngadto sa Roma. Nga sa ato pa ang nasod nga gisgutan mao ang Roma sa buhat 23:11. Unya pagabot sa Roma gidawat ba ang simbahan nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem? Sigon sa Roma 1:7-8 ningon sa San Pablo nga nagpasalamat ako sa Dios pinagi ni Kristo kay ang inyong pagtuo dinhi sa Roma mingkaylap sa tibuok kalibutan. Nga sa ato pa nga ang Roma mao ang headquarters sa Roma sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga niabot sa nga ipakaylap sa tibuok kalibutan. Unya sa Roma 15:24 ngadto 28 ang nag-Christianize sa Roma mao man si San Pablo. Kay ang tungong tuyo nga niadto si San Pablo ngadto sa Roma sa Espanya mao ang pagwali sa maayong balita kay ipawali man ni Kristo. Sumala pa sa Mateo 28:19-20, ipawali sa tibuok kalibutan ang iyang ebanghelyo muna nga pag-abot sa Roma niadto pod si San Pablo ngadto sa Espanya sa Roma 15:24-28. Unya pag-abot sa Espanya iyang gi-Christianize ang mga taga-Spain. Unya paggikan sa Espanya nganong niabot sa Pilipinas? Muna yung pangutana karon. Unya wa na ra ba si Yoyo Villame? Ipanaw na ra ba? Sigon sa Philippine History and Government, nagingon dire nga page 34, nagingon din nga on Easter Sunday, March 31, 1521, Magellan had mass celebrate at the beach. It was officiated by Father Pedro de Valderrama, and it was the first Christian mass to visit in this country. Nagingon ni sa boss, the first mass in the Philippines. Nga ang nadala ni Magellan dinhi sa Pilipinas mao si Father Pedro de Valderrama. Unya mo'y nag-una nga nahimog misa dito sa Limasawa. Nga gikan sa Espanya munang iabot sa Pilipinas itong March 31, 1521. Muna nga nahimo pong Kristiyanos o di-Christianize ang nasod sa Pilipinas nga gikan sa Jerusalem o gikan sa Jerusalem paingon sa Roma, Roma paingon sa Espanya, muna niabot sa Pilipinas. Nya kung nato ning ibalik gikan sa Pilipinas, Espanya, Roma, balik ngadto sa Jerusalem. Dili kay gikan sa Pilipinas nga gitukod sa Pilipinas nga ayha ni kaylap paingon sa Jerusalem, murag nabaliktad mo nang gingon nga nabaliktad ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ngayon simbahan kay Brad Berto kay gikan man sa US. Gikan man sa mga Amerika kasagaran sa kasagara gikan sa Amerika. Unya katubang giingon kay ganina nga giimbento ni San Ignacio. Kanang pulong imbento ni San Ignacio wa magpasabot nga sa pag-imbento unha panitungha ang kanang pulong Katolik. Na. Nga ang pulong Katolik gikan ni San Ignacio apan ang definisyon niini gikan sa bagay ni Kristo. Na sa Mateo 28:19-20 ingon si Kristo nga
panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Unsa man tibuok kalibutan? Universal. Universal. Catholic. Mm. O giwali ang maayong balita. So diyan na sa baba ni Kristo ang pulong Katolik nga giisgutan sa Mateo 28:19-20. Muna nga ang pulong Katolik gikan ni San Ignacio pan ang definition niya na gikan gid sa baba ni Kristo. Dili gid kang San Ignacio ngadto kung kang Kristo kay universal o makailapon sa tibuok kalibutan. So muna akong tubag so na Raymond mahitungod sa nindot kay nga pahayag o pangutana. Okay, Brad Juan. Hello. Napakada, Brad Juan. Oo, mo. Sakto ka na siya mga igsoon. Kaning kaliw ko gyapon og expound Brad Juan kay matud pa nila. Ngano man nga Roma man unya wala man daw kaabot sa Pedro's Roma. Doon na ba tayo mabasa da, Brad Juan? Okay, sakto to sa giingon na ganihan ni Bro Bert nga ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ diya sa Jerusalem wala gitukod wala gidawat sa mga Hudiyo no, wala gidawat sa iyang katagilungsod. Munang labis no, grabe ang pag-usig, grabe ang pagpanglutos dito sa simbahan kong iglesia dito sa Jerusalem. Ato na siya mabasa sa Buhat 8:1. Munang iyan na siyang ibalhin. Ang giingon na ganihan ni Bro kuan ganiha Bert nga diya sa Mateo 21:43 iyan ni ibalhin nga naman kay nagmahay kay si Jesus Christ sa Jerusalem no. Diya sa Mateo 23:37-38 nga O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta. Gusto ko ba gani ikaw sama sa mga piso no, ilawom sa himungaan nga pagaati manon apan nagdumili ka karon kuanan biyaan imong balay sa hingpit no, biyaan bot pasabot nga ang sentro sa headquarters ibalhin na. Okay ni mga igsoon, asa man ni ibalhin no, munang dikto diya sa Buhat 23:11. Pakibasa ko Bro Raymond, Buhat Okay. 23:11. 23:11. Oh, sa maayong balita. Biblia. Majong balita, good news gajud. 23:11. Okay, nagingon din nga niya ang pagkagabi ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo. Ayaya bugon ni Pablo ba? Ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi, musig mo ning reliyon ng saksi. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako dito sa ingog Roma. Klaro kaayo mga igsoon no. Musaksi ka usab kanako dito sa Roma. So, Roma. Ipasaksi di dito sa Roma, subot pasabot nga ipamantala dito sa Roma. Ngano man nga gipili man si San Pablo unang una, si San Pablo has a dual citizenship. He is a Jewish citizen and a Roman citizen. So sayon na sa ayahan no, politically na si Eds. Kumbaga dali ra niya di siya basta-basta dagmalan. Gani sa history sa Biblia ang gilitis gitrial pagid siya no atubangan sa emperador. Kay dili ka pwede ang mga pareha din Poncio Pilato dito sila pwede makahukom sa Romano. Ang ilang pwede hukban ang dili Romans mo nang napili gyud strategically napili politically si San Pablo sa atong Ginoo aron nga moadto dito sa Roma. O pakibasa ko diha sa Roma 1:6-8 bro. Raymond. Roma 1:6-8. 6:8. Lakip kamong anaa sa Roma. Bisaya lang, Bisaya. Bisaya lang. May balita gyapon na. Roma 1 sugod tas 1. Roma kapitulo 1:6 paingon 8. 6 sugod. Paingon sugod? 6. Nagingon din Pinaagi ano? 6:1. Lakip kamo nga naa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Kristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Padayon. Busa gisulatan ko kamo, hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong
Hesus Kristo. Sa ubang bersyon nga inyong pagtuo na dungog sa tanang kalibutan. Nga ang pagtuo sa Roma na dungog sa tanang kalibutan. Unsa man, Roma or Pilipinas? Roma man. Unsa man, bro Raymond, unsa man nabasa nimo, Roma, Pilipinas? Roma. Dili day Pilipinas. Kamo taga Roma. Napasensya na kayo, wa man ta nang daot sa atong mga igsuon nga magdeklara ugma sa ilahang anibersaryo. Naklaro kayo nga Roma daw digto ang kabutang, dili daw Pilipinas. Og nagmunga ba ni dito sa Roma? Namunga ba ni? Roma size 22. Roma size 22. Size 22 atong basahon. 22 da. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan kun santos nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Klaro kayo nga kini namunga di sa bunga sa pagkabalaan kung santos. So klaro kay mga igsuon. Munang balik nimo diha bro Raymond, Tata and Brad Bert. Okay, Brad Tata, imo oh. Doon ako'y basahon nga mga dokumento Ay, kana. nga nag-ingon nga bisan ang mga simbahan kung sikta nga gitukod lang og tao nagpamatuod gayon nga ang simbahang Romano Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Una, arita sa pagpamatuod sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo. Nasa ilang Pasugo magazine, gi-issue ni July hangtod sa August 1988, page 6. Nag-ingon ang ilang magazine sa mga manalista. Even secular history shows a direct time length between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So, ilang man yung istorya sa mga iglesia ni Manalo. Laing pagpamatuod, no? Pagpamatuod, laing pagpamatuod sa iglesia. Pasugo magazine, issue ni April 1965, page 41. Ang nagpamatuod ni si Sandoval nga usa ka sakop sa iglesia ni Manalo. Ningon siya, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the Apostle. Tanaw wararagi. Yapon, laim. Pagpamatuod. Usa ka pagpamatuod sa basahon sa mga 70 Adventist Church. Nag-ingon rin the voice of prophecy. Friendship course. Ang nagsuwat ni si John Sabati. Nag-ingon ang SDA nga si John Sabati. Katoliko ang matuod nga iglesia. Kisa nag-ingon, Osaka Sabanista. Yan pag-ingon na rin, nag-ingon pag napadayon siya nga friendship course, ang nagsuwat yapon si John Sabati. Osaka kinaiya sa matuod nga iglesia mao ang panaghiusa. Laing timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkabalaan. Ikatulong at timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkakatoliko o pagka-universal. Tinuod ang ikaupat o ang hinungdanong timaan sa matuod nga iglesia mao ang iyang pagka-apostoliko. Kasi nagsulti si John Sabati nga usa ka sakop sa Seventh-day Adventist. Laing nga pagpamatuod sa usa ka sakop sa iglesia ni Jehovah kung Jehovah's Witness. Mabasa ni sa Pagmata, Pebrero 2007 nga issue, page 4. Nag-ingon ang mga Jehovah's Witnesses. Ang matuod nga Latino, Amerikanong mas tiguang makahinumdum pa sa panahon nga usara ang relihiyon sa kalibutan o kini mao ang Romano Katoliko. Lain pa yun. Ang Tyndale, no, kanang usag yapon ka mga protestante nga nagtukod sa kanang itawag kanang si Tyndale, no? Kanang nagsuwat sa Biblia nga Tyndale. Siya si Mark Taylor. Nag-ingon si Mark Taylor
The Complete Book of the Bible Knowledge by Mark Taylor, page 219. Nag-ingon. Hulong ni Mark Taylor nga usa ka kanang nagbugna na ng Biblia nga tindel. Ingon siya, Roman Catholic Church for the first 1,000 years after Christ, the church was a Catholic, universal, and unified. Mo na mag-igsoon niya pa yun, kailanman ang iglesia itanayo ni Kristo ay hindi kailan tatalo. Diya sa Mateo 16:18 o sa Mateo 28:19-20, nagpamatuod yun nga ang simbahan nga tinukod ni Kristo usa ka Romano Katoliko. Pila ni sila ang nagpamatuod nga dili Katoliko? Ang una, ang Iglesia ni Kristo. Ang ikaduha, ang mga Seventh-day Adventist. Ang ikatulo, ang Jehovah's Witnesses. Ug ang ikaapat, mao ang nagmugna na ng Biblia nga Tyndale Bible. O diha ko taman, Brad. Imo, Brad Bert. Okay, nagaging salamat na iksuri mo, no? Ikson Diwan, Tata, Francis. Sa Juan, sa Salmo 127, kung nag-ingon mo ko dire nga, gawas kon ang Ginoo mo'y magtukod sa balay. Kawang ang kahago sa magtutukod nini. Kanya kining balay nga gisgutan sa unang tungtyo 3:15 mao ang iglesia. Nga nagpasabot nga dunay magtutukod nga dili ang Ginoo. Na, yun. Kini ko man siya kawang ang kahago sa nagtukod niini. So dunay magtutukod nga dili si Kristo. So kinsa man ning magtutukod nga dili si Kristo. Kung atong basahon ang kining reference nga Glorious Encyclopedia volume 5 pahina 37, ingon diri nga Jehovah Witnesses, the founder of Jehovah, Charles Tass Russell. Tuig sa pagtukod 1872. Disa na gitukod dito sa Pennsylvania, USA. Sumala sa itong mabasa sa Glorious Encyclopedia volume 5 pahina 37. Kunya kining giingon ko din sa pikas nga bahin nga reference nga itong gidala karon, the Lutheran Church. Kinsa nagtukod si Martin Luther. Tuig sa pagtukod 1541. Asa man napita sa Germany. Kundi mabasa nato sa referensya sa World History by O'Brien pahina 312. Nya sunod kaning the Methodist. Kinsa nagtukod dinhi si John Wesley. Tuig sa pagtukod 1732. Ada pita sa England. Kunya sa World Story by O'Brien pahina 368. Yan na po na sa information naman na 1968 pahina 219. The Mormons, si Mr. Joseph Smith, tuig sa pagtukod 1830 dito ni natukod sa USA. O ingon gyapon sa reference nga itong gibasa karon kining information almanac 1968 pahina 292. So mo na nga mga simbahan nga gingon ni Ginoong sa atong Ginoo nga kawang ang kahago sa magtutukod nini. Nga napay kaning Church of Christ. Ang nagtukod ni si Mary Baker Eddy sa tuig pagtukod 1879 sa USA gyapon. So nya sa information almanac gyapon nato mabasa pahina 291. Pero kanang simbahan na Brad Berto, muna ang Church of Christ nagtuo nga si Kristo Dios. Di, atong atagan po siguro emphasize na atong tagang distinction na Brad Bert, Brad Jiwan, nga kanang ingon pagtukod sa simbahan, dili kay ingon kanang kahoy nga gitukod ya. Building. Ang katawhan man. Ang katawhan kay muambak na tagamay dito Brad Jiwan, ato ipakuan ni Brad Jiwan, katong imong gibasa ganina nga sa 1:21:15-17 nga ang katawhan kung karniro feed my lamb nga gihatag entrusted to Peter nga siya ang gitugyanan sa atong Ginoo nga katawhan nga mao ang iglesia gyapon, di ba? Kay ningon man dia mo man atong parallel sa Daniel 2:44 nga tukuron nga gingharian sa Dios nga mao ang iglesia. Ug ningon dinhi nga sa Mateo 16:18 sa sultihan ko ikaw si Pedro bibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. So muna na ang katumanan nga ang Katoliko
ang Katoliko katong balay alampuanan alang sa tanang kanasuran. So Catholic Church nga mao ang mga apostolis mao'y nagdumala nga gipangunahan ni Pedro. Si Pedro gyud ang nanguna tungod kay gihatag man siya. Gitugyan ni Pedro ang tibuok panon. Oh, nya unsa man ning karnero? Kining karnero nagpasabot katawan sa Dios. Salmo 79:13 mo nang katawan sa Dios. Unya ang magbalantay sa karnero tawag og pangulo. Sa Jeremiah 25:34 mo nang gitawag nga ang magbalantay sa karnero o katawan nahimong pangulo. Mo nang the primacy of Peter. Unya dia sa Isaiah 22:21-22 si Brad Jiwan ang sumbay Brad Jiwan. Okay, mga igsuon, diri sa Isaiah kanang sa Isaiah 22 Ingon ako sila Brad Jiwan nga kang Kristo daw na. Pero ay ipaliw ko og distinction ana Brad Jiwan ang mga paraphrase ana nga kanang pagpasabot nga bato o kanang Yahweh ki ana ba Brad Jiwan? Sige, so unang-una sa tanan kining kanay magong Yahweh, that is a rabbinical term, rabbinical bot pasabot nga terminolohiya kana siya sa magtutudlo nga mga Hudiyo, diin nagpasabot kana siya sa kagamhanan kung otoridad, no? Power or authority. So aron atog yung makuha ang punto niini ato sina basahon ang yang parallel nga mao ang Isaiah 22 verse 19 to 22. So palagputon ko ikaw sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlaw paanihion ko ang akong sulugoon nga si Eliakam anak ni Hikyas. Og sulobon ko siya sa imong biste. So ang naigipalagpot ni ani, ang gipalagpot ni si Sibna, no? Si Sibna ang ipuli si Eliakim anak ni Hilkias. Atong ipadayon. Og itugyan ko kaniyang imong gahom og mahimo siyang pangulo, no? Mahimo siyang head sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Og isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay. Nagyapoy balay nga term. Always take note ni David. Siya mo abli niini og walay makasira. Og musira siya niini nga walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok o mahimo siyang garbo sa ihang banay. So dinhi na ay kiss sa ubang versikulo sa ubang version Living Bible na ay kiss nga gihatag kang Eliakim aron nga maoy siya mahimong pangulo. Sa ubang version ay gibutang dito nga mahimong amahan. Munang klaro gyud diha sa Mateo 16:18 nga ang kanang Yahweh diha nga focus na San Pedro gihatag nga ang pagabadbaran, ang pagatugtan, unya pagahugtan, ang pagahugtan munang siya gyud gitahasan isip pangulo simbahan pagkahuman ni agsaka sa langit. Bro Raymond, bro Tata, and bro Robert. Okay. So klaro din dito nga ang gihatagan day sa Yahweh mao ang mangulo sa simbahan. Mao na ang authority nga gihatag. Unya na ang ilang usay mga pangutana nganong nahimo man pud siya nga foundation stones tungod kay sa episode berkata no na iyon diha nga kamo usab mga sukaranan. Patukuranan. Unya namabasa man nato. Diya sa pinadayag 21:14 diya ningon diya nga and the wall of the city had 12 foundations. 12 foundations. Kisa man ang una nga foundations nga napili nga sukaranan sa atong Ginoong Kristo. Kaya si Pedro na sa Mateo 10:2. Mateo 10:2 nag-ingon diri Mateo 10:2. And the names of the 12 apostles are this. The first, Simon. Simon who is called Peter. Sa John 1:42 na, Kipa, o Petros, o Stone, o Rock. O muna siya nga, una siya nga, tinod na, ang gingon dia sa 1 Corinto 10:4 nga si Kristo bato. Pero si Kristo mismo nagkamatuod sa Mateo 16:8 nga you are Peter as
You are Peter o you are a rock o a foundation stone. Nga kung nagpamatuod kung atong giingon diha nga nagpamatuod si Pablo nga si Kristo ba to, ato sang tuhuan nga si Kristo nagpamatuod nga si Simon o Pedro bato o foundation sukaranan. O siya ang gibinlan kay katong I will give you the keys of heaven, di ba? Nga whatever you lost or bound in heaven, kung sa imong badbaran dire, badbaran nato dito sa yuta og sa langit. So ang mga otoridad yata gid kang Pedro. Kung atong may balaan diha nga klaro kayo kay gani sa pagkamatay ni Juan Batata, Brad ani Judas, ini gitawag nato sa ato mga conclave, the selections of cardinals or pop. Dunay panag-meeting nato diha niya mo na nga magripa sila o niya ila na yung pandungan sa kamot nga mo to'y pag-ampo nila diha sa buhat dos mansuna ba ba uno nga si Matias ang nakapuli kang Judas. So nana sa uno katong gibasa ni Brad Jiwan gina sa buhat 1:20 nga let the bishopric take this one sa iyang posisyon. So doon na gyud ang pagpuli ang makutay nato diha og si Pablo usasad ka apostoles unya pari sa si Pablo obispo Pablo mabasa nato diha sa Pilipos 1:1 Pablo obispo sa Roma 15:16 si Pablo pari. So nang kutay sa Katoliko nga simbahan ngadto sa mga apostoles obispo hantod sa mga pari. Brad na mo na si Brad Jonathan diha? Oh, nana, abot na. Brad. Mayong gabi sa inyo diha tanan. May gabi, humana ang kiragim. Aso. Ang atong naisgutan, akong naapsan nga si Pedro mao gyud ang foundation, no? Niya sa libro karon ako nga gigunitan. Mayo. Bible Almanac. Understanding the word of the Bible. Sa iyang pahina 296 naingon dinhi Peter, 1st century AD. A fisherman by trade, Peter was called by Jesus to be a disciple along with the called change a name known by everyone as Simon. His name was changed to Peter, which meant rock. By Jesus, it was this disciple who would later identify Jesus as Christ, the Son of the living God. And in the response to Peter's confession, Jesus would promise to establish the church on him and give him the key of the kingdom of heaven. Nga dinhi sa maong libro nga protestante ni Brad, ang Bible Almanac, nagpamatuod nga si Pedro gyud ang pundisyon, mao gitawag og rock o foundation, og diha gyud niya gitukod ang simbahan. Ingon ni Jesus would promise to establish the church on him, ngadto kaniya, and give him the key of the kingdom of heaven. Gihatagan siya og kagahom o yawi saging harian sa langit. Sumala nining Bible Almanac. Di ingon po din the Father known best. Your essential guide to the teaching of the early church. Nag-ingon din mga igsoon, keep us and on this rock, Titan Desarian. Simon Kephas answered and said, you are Messias, the Son of living God. Jesus answered and said into him, blessed are you, Simon, on Jonah. Flesh and blood has not revealed into thee, but the Father which in heaven, and I say into thee also that you are Kephas, and on this rock I will build my church. And the gate of the Hades shall not prevail against it. Diatis 23 AD 170. Kini nga pamahayag niadto pa ning AD 70, no? Tertullians of Carthage was anything withheld from the knowledge of Peter, who is called the rock on which the church will be built. Matthew 16:18. Og sa origin of Alexandria,
Nagingon dinhi, look at Peter, the great foundation of the church, that most solid rock upon one Christ built the church. Kini mga igsoon, nasulat kini niadto pang 170 AD. Sa ato pa, sa una pang panahon, giila na si Pedro, panahon pas bata pa kayo ang simbahan, giila si Pedro nga foundation og bato gyud nga patukuranan diha sa atong simbahan, no? Og ang nagpalig-on ini kini yung sa Protestant Bible mga igsoon ni Brad Raymond, Brad Tata Sanchez, Brad Salazar, kining Bible Almanac. Iya kining libro sa Protestante, dili kini libro nato sa simbahan Katoliko nga nagpamatuod sila nga si Pedro gyud mao'y foundation sa simbahan ug diha kaniya gitukod ni Kristo ang maong simbahan. Dili na ni malali sa mga Protestante kay ilam ning libro, no? Muna ang kini nga pahayag nga si Pedro usa ka foundation sa atong simbahan. Gipamatud-an na dili lang sa unang mga church father nato, sumala nining libro nga The Fathers Novice. Hasta usab ang atong mga igsoong Protestante nagpamatuod nga si Pedro mao gyud ang atong patukuranan sa simbahan ug diha kaniya gitukod ang simbahan nga nga iya ni Kristo nga maong simbahang Katoliko. Brad Raymond. Okay, salamat kayo. So muna giingon diya nga subay ta sa plano sa Ginoo kay matud pa ang katungod o case o authority gihatag man ka Pedro. Ya Pedro saman ka karon santos ni nato, di ba? Ato man naman sa atong doktrina nga gani ang si sama to batata si Eliseo ba to o si Elias nga bisag patay na gitsahan sa patay na buhi kanang milagro o so, muna itong proclamation ng usa ka santos. Ang gani, dahil Biblia na to nga, diya sa San Judas 1:3, ang reliyon o tinuan, gitugyan nga to sa mga santos. Na, subay kita kay, si Pedro man may tagaan na niya, magbuhat kita kagulingon ng ato. Na, wala na, murag, wala na giingon diya sa Jeremiah 23:25, masunod na nga, kining matawahan na ko kung suguha po panudlo, nagbutbuot naman ni Gila. Niya diya sa Roma 10:14, nangyyon diya nga, siya may nagpadala nyo do. Yung nga naman, siya may nagpandong. Berunico, na mapasangin lang ni Berunico, pandong-pandong diya nga butbot. O niya, pag-interpret sa Biblia, nabot, 1 Pedro 2:21, masuna nga, di ka magkinugulingon og prophecy kay si Kristo ra. Di sa may nakasugat ni Kristo diya, dahil bago nakasugat kita sa Amerika. Gikan sa Canada, wala. Gikan na sa mga apostoles. Unya ka ng mga gahom nga gihatag ng espiritu, gikan na sa mga apostoles. Gipandong na nga sa mga obispo, nga sa mga kardinal. Na klaro kaya na nga ang pagtulunan giubad ang divine revelation sa atong mga doktrina gikan gina sa mga apostoles mo na nga nasunod na to sa mga kaparian kaya ang kaparian may nagpandong sa kamot may ling suman naman na sa Timoteo masuna bata 1 Timoteo 6 na nagingon diha nga pag-amping sa pagpandong sa kamot ay kumpiyansa tata mo wala nga maigsoon nga klaro. Okay, dugang niyo brother. Okay. Last na ko si Brad Berto na tayo. Si Brad Berto. Okay, apit na to palapos. Ano primacy of Peter man yun? Ganun si Pedro man yun. Tungod kay si Pedro, samtang siya gihatagan din nga gitawag confirmation, ang nag-confirm kaniya usa na ka espirituhanon, usa na ka kalag. Dili buhi. Ingon sila ang patay ko no ang buhi dili magka-istorya. Kung may dili imposible sa gahom sa Dios. Una sa San Lucas 1:35. So nera si Jesus ug si Pedro. Ang pagsulti ni Jesus usa na siya ni kakalag, usa na siya ka dugay na siya nga namatay, nabanaw na siya. Sa ka nag-istorya ang patay ug ang usa ka buhi nga tao. Ang patay si Jesus, asamtang si Pedro buhi. Dire. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro. Ang nagsulti rin yung usa na kakalag, si Jesus. Simon, anak ni Junas, gigugma mo ba ako, labaw sa tanan mong paghigugma sa uban? O mitubag si Pedro, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Jesus, kalagya mo niya, miingon kanila, atiman na ang akong mga lating karnero. Unya, mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan o Judas, gigugma mo ba ko? Si Simon ito magpag-usab sa tupay karunga. Oo, Ginoo nasayod ka nga
gihigugmag ko gayon ikaw. O si Jesus may ingon na usab kaniya, ati man na ang ako mga karnero sa pagkakatawan. Unya, sa ikatulong niya kayo, si Jesus miingon na usab kaniya, Simon nga anak ni Juan kung unas, ihigugma mo ba ako? Ang muli na. Si Pedro, One medyo, no? nasuko kayo, kanong ipangutan na siya. Kaya nga naman, siya may gipili. Mm. Ginoo, nasayod ka, nahigugma ako kanimo. Imong batayan magigsuon nga sa pagsulti na ni Jesus, di na siya tao na rin. Usa na siya ka espirituhanon nga nakigsulti sa usa ka buhi. Glorified body. Kita nasayod magid mo nga siguro sa atong nahibawan nga walay patay nga makigistorya sa buhi. Pero wala may imposible daw sa Dios. Muna nga primacy of Peter tungod kay si Pedro gi-confirm sa usa ka patay kung usa na ka espirituhanon. Okay, Brad Jonathan, napay mo kada pang panapos dia o Brad Juan. Sunod din ka. Okay. Niya pa atong panapos nga niya sa usa ka Biblia nga The Holy Bible Contemporary English Version. Okay. Niya din Brad sa iyang Dictionary of the Bible sa pahina 1097. Nag-ingon siya din Peter, one of Jesus' 12 closest disciples called Apostle. Jesus gave him the key of the kingdom of heaven. Matthew 16:13 paingon sa 20. And he became an important leader in the early church. Unsa kuno si Pedro? Important leader in the early church. Nga si Pedro, dili gyud lalis bisan ang Dictionary of the Bible sa Contemporary English Version nga Biblia sa mga Protestante, nagsulti nga si Pedro usa ka importanteng leader sa simbahan, sa unang simbahan, no? Busa way lain nga gilidiran ni Apostol Pedro sumala sa mga kasaysayan mao ang simbahang Katoliko. Important leader. Tiyan mo ni, important leader. Muna siya ang ani-ani ning maong Biblia mga igsoon Brad Bert, Brad Tata o Brad Raymond. Okay, Brad Bert. Imo. Ha? Imo dugang. Okay. Hindi ko na mainit na. Ay, paano na? Apas sumpay ikson rin mo, no? Ah. Ikson Jonathan Pasiones o Brad Tata, Giwan. Katong gingon ni mo Brad Tata nga makasulti ang patay. Kung gungagan gamay kay sigon sa Hebrew 11:4 nag-ingon din nga tungod sa pagtuo sa gihalad ni Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kay kang Kain. Tungod sa iyang pagtuo, ikaymutan siya sa Dios ingon nga taong matarong kay gidawat lang siya sa Dios ang iyang mga halad. Pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon si Abel bisan siya patay na. Nga nagpasabot din nga makasulti bang makasulti gyapon. So nga sa espirituhanon makasulti siya kay ang iyon lang sa Ecclesiastes nga human sa kamatayon sa tao ang atong lawas mubalik sa pagkaabog o ang iyang espiritu mubalik kadto sa Dios muna nga iyang espiritu kay makighusay man sa Dios sulti gyapon siya bisag patay na wala na siya sa kalibutan muna nga pasumpay ko nato nga katong paghikog ni Judas nga nagpili pod siya og ikapuli sa buhat mo dili no ang nakapuli dadto mao si Matias Buhat 1:23. na Padong 24. o payon sa 26 no si Matias Oh. human niini naglipa sila kung kinsay makapuli og si Matias mao ang napili o gikadugang siya sa pundok sa 11 ka mga apostoles. So kumpleto gyapon sila 12 ka apostoles. Pero ang nag-unagit sa listahan siguro sa Mateo 10:1, ang unag ang unag sa listahan niya mo si Pedro. Nga si Pedro mo ang kuan kanang unag sa listahan nga mo gibasa nimo ganina igsoon Tata nga sa Juan nga siya tigpasibsib sa mga karniro sa 21 atudling 15-18. Katuluto kay gayon giingon nga pakana akong mga karniro idugma mo ba to o Ginoo o pakana akong mga karniro
So mga karnero diha, sigon sa Salmo 79 versikulo 13, mao ang katawhan sa Dios. Muna nga sa Mateo 16:18-19 nga gitukod ni Kristo ang iglesia nga dito ni Pedro nga gihatagan niya giyawi o nga way makaabre o walay makasira. O sigon sa Isaias 21:21 matod pa din nga ang gihatagan og giyawi pagatawgon og pangulo. So muna nga usa gid siya ka pangulo. Muna nga sa listahan dinhi sa nalatid dinhi sa atong kasaysayan matod pa din nga ang una gid nga first pope sa Roman Catholic mao si Saint Peter. Unya pagkamatay ni Peter gipulihan ni Linus. Unya naman ni mabasa sa 2 Timoteo 4:21 nga si Linus mabasa ginato nga si Linus mao gyud ang nakapuli ni Saint Peter. Muna nga ligon kay kaligunan nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo dunay mga pangulo nga mao si Pedro unya pagkamatay dunay nagpuli nga mao si Linus, Anacletus, Evaristus, Clemente ug hangtod karon dining mga orasa dunay pangulo nga mupuli gyud sa gipili ni Kristo nga moy bugto nga pangulo. Muna nga ingon sila nga inyo man na di man na may inyo kay naman na sa buhat 1:20-26 nga pagkamatay ni Judas gipulihan gi siya ni Matias do lagi ikapuli. Muna nga wagi bugto karon makumpleto ang 12 ka apostoles wagi bugto hangtod dining mga orasa ug ang simbahan Katoliko gikan sa unang siglo. Si Pedro ang unang papa hangtod dining mga orasa ang nagpabiling nga dunay pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Muna nga tiyon nga simbahan nga gitukod ni Kristo walay lain sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Example na Brad Tata, Brad Bert, Brad Jiwa, no, Brad Jonathan. Kaya na bang mingon ta nga magbutbuta nga napuntay kagulingon nga ana doktrina kay gignan pugos Ginoo. Ay gignan. Kaus amo kagignan nga nay atong ebidensya dire sa Biblia. Dili ningon nga butbut lang buhat 8 sugod tas 18 pa 2:20. Si Simon nga nakadawat sa Espiritu Santo nga gipandungan sa kamot sa mga apostoles. Doon na siya nangayo pod. Doon na po nangayo lain nga hatagi usab ko niining gahuma. Aron ang tanan mapandungan kadawat sa Espiritu Santo. Ingos Pedro nga bitanyagan niya kwartas Pedro. Pedro malaglag ka unta. Kaya ang imong salapi dili nagununa ka mga palit niyang gasa sa Dios dili. Kaya naman naay naghingilin kay panagod. Walang may laki na, o so, laki. Kanang nakadawat tapos Espiritu Santo, niingon diyo sa buhat 19, niingon din nga si Esquiva. Ang yawa miingon kanila, nakaila ra kong Hesus. Kaila kong Pablo, apan kinsa man kamo. Ang tao nga giyawaan, yasmag, dilaw, gilabihan kapintas. Na, di ta magpataka-taka da way pagpandong sa kamot na di nga tumutong basa Timothy na 2 Timothy 6 tungod nini penduman ko ikaw sa mainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa diyang gipandungan ko ikaw sa kamot. So ang succession na ni pinagis pagpandong sa kamot sa ato mga apostoles nga karon mga obispo matong gibasa ganina sa Filipos 1 no si Pablo obispo, sa Roma 15:16 si Pablo pare, sa Mark 6 si 6:7 o sa Hebreo 3:1 si Kristo apostol o pangulong pare yun. O nya sa Roma 1:1 si Pablo gitawag sa apostoles. So wala may ison nga dili kinatubay nga naglimbong ni mga Katoliko. Mabasa oy biblical kayo, klaro kayo. Nga kutay lagi kutay. Pag-ingon nga Iglesia Katolika na Isaiah 57:8 balay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Balay alampuanan Iglesia nga Katolika. Oh, kanasuran throughout nation Katolika universal. So naagid di gid ano na mo balik ka mo sa Katoliko. Ay na mo pag kay tinuod gina nga matud pa kay sa una butata matud yun na outside the there's no Roman Catholic Church. Catholic Church. Tinuod gina kay klaro man kay diri. Ano mo supag ko ta? Kaklaro nang giingos Ginoo diha o. Giingos Ginoo nga diha sa Lucas 16 ningon. Ang mamati ka nako, mamati ka niya. Nagsalikway ka nako. Nagsalikway kaniya. Nga nagsugo ka nako. Unya sa Mateo 10:40 nagdawat ka nako, nagdawat usab. Unya
klaro man nga nag-iyon Ginoo kung tumanon Juan 8:31 tumanon niya kung sugo. Masayod ka mos kamaturan. Tingaman taning uban mga tawana. Kaya nagpandom. Kaya na nasayod mos kamaturan. Unay lisod ya. Muna. Oh, bot lipat-lipat. Unya lisod kining mga tarungan ta. Nagpangutan unta mangita-itag asa ta makaliot anang Biblia. Mangita ang Biblia nga na ginadya. Mga lugar nga. Unsa ni adlaw sa pagpaabot Ginoo. Hindi na simbahan nga na paghitabo na. Mga nga Pentecost sa kanya, panghitamo, mangyabo na, kahani mo na, parehas katolikong klaro, ikaw nga, katolika, alang sa tanang kanasuran. E mo lang pagkubas ginigo, ibasa man ni Bajiwan, mayong balay, alampuanan, balay, iglesia mo na, simbahan, Catholic Church, naiso ko, klaro kayo si Pedro, Pedro, at Imanago Garnero, sa mga Garnero, katawan, kaya Pangulo, may mo mang Pangulo ang magbalantay. Kaya ang iglawi nga wala makabi makasira si Pedro na himong bato. Juan 1:42 kipa, Aramaic na, kipa. Iatras na to na bato, you are Peter Arak. So klaro kay mo igsoon nga ang Katoliko di masaning nga manghambog ka espiritu man, pero kaya to pagsangyaw kay matud pa sa Josue man siguro 4:6 ang kulang kay balo puting paita. Matud pa ni si Jerome Bagata. Ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Lahi ra man ning inosente ug ignorante. Ang inosente wa kita siya kasayo. Wa saran. Pero ignorance wala pero pangawod. Nya matud pa tong brad nga kan nga pon si to si Plam siguro. Sama sa una nga parehakang nga pwede ka magimog sakayan o balon kung sa bala ang atong sakyan kay tubig naman. Nga inigbalik kay kalayo naman, mahimo ta sinugba ni, balik mo sa Katoliko karang maampo pa ta ba? Batata, Brad Bert. Okay, panapos na Brad Juan. Panapos na to Brad ni asa niya sa NIV Compact Dictionary of the Bible. Daghan man tag kuan ni Dictionary of the Bible. Niya sa pahina 448. Nag-ingon din ligon kay ni kay kining NIV dictionary usa kini ka kuan sa Biblia nga gihubad sa mga Protestante. Nag-ingon sa din ni Peter Greek Petrus Rak, the most proponent of the 12 apostles in the gospel, an outstanding leader in the early day of the Christian church. Nga outstanding leader siya gyud ang pinaka maayo nga leader sa early church, Christian church. Unya ang Christian church sumala sa Webster Dictionary, the Catholic is the original Christian church. Nga si Pedro mao ang unang pangulo sa atong simbahang Katoliko nga gipamatud-an sa ninyo kaganina sumala sa Biblia, og ang akong gipanggamit kining mga referensya nga iya gyud sa mga Protestante, kining Contemporary English Version o NIV Compact Dictionary of the Bible. Muna nga ang atong pagtuo sa simbahang Katoliko wala kana magbase sa tala-tala, kundi nagabase sa Biblia o sa mga referensya. Og nagalig-on niini mao ang atong tradisyon o ang atong pagtuo nga kinasingkasing ngadto sa atong simbahan. Bisan unsaon ako ang giingon lagi namo nako Brad Bert, Brad Raymond nga kung kita para kanatong mga Katoliko usa lang ka bersikulo o kapitulo sa Biblia igo na nato nga mga Katoliko mutuo na dayon ta sa atong pagtulunan. Apan ang mga Protestante bisan pagpun-on panimos pangatarungan ang kalibutan tungod kay makig-away gid sila sa simbahang Katoliko, dili ginaigo para kanila ang maong mga pangatarungan. Busa kanang inyong giingon nga balik na kamo, insakto gyud kana nga mamalik kita sa simbahang Katoliko nga moy gitukod ni Kristo, nga giubanan sa Espiritu Santo o gisaaran niya sa Efeso 5:23 nga mao iyang pagaluwason aron kitang tanan mauban ngadto sa gingharian sa langit. Maayong gabi sa tanan. Amen. Okay, Brad Tata. Bajuan, napay mo da pang kan Bajuan? Wala na dani Jiwan ni tuan ni lakaw to gadjot. Na. Okay. Ato na ni imo Brad Bert, napay mong pang finishing da kay kuan na lang. Wala na. Okay, ato na ni mga igsoon na sa dili pa
atong panalangin Brad Bert ato ning sani tapuson sa panalangin o nya paghuman pagampo salamat ta kay na pamay gamay. Okay Brad Bert? Okay, atong tapuson sa pagampo, magampo ka sa ngalan sa Kanan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. O lang itong amahan, nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa tanan nga mga pulong nga among nabati. Ingon mo usab sa mga grasya ug kalinaw nga imong gipadala usab kanamo. Ngayon ta kami nagmalampuson sa mga pagwali sa imong mga pulong sangit wala gid kami mahimo kung ikaw wala usab magauban kanamo. Sangit ikaw nagaingon man sa kasulatan nga ipawali ang imong mga pulong ngadto sa kinatungyan sa kalibutan sa tanang mga tao. Ngayon ta kini dili lang kay kini mao ang katapusan kun dili sinugdanan kini aron sa pagpalambo sa imong simbahan nga imong gitukod kay wala gid kami kung wala ikaw. Busa kini among gipangayo kinaagi ni Kristo imong butong anak among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat mga igsoon no ni hinaot nga kining programang Taytayan sa Kamaturan makahatag ka na to og lamdag nga makapalawom sa atong espirituhanon nga pagtuo diha sa panaw sa atong kinabuhi ug makapalig-on nato ni mga igsoon kay nasayod ta matud pa sa Pilipos 3:21 man nagingon diha nga our real citizenship is in heaven. Unya nagingon diha sa pinadayag 21:27 nga walay bisang man sa buling nga makasulod sa gingiran sa langit busa kita since we are the militant church, we are the pilgrimage nga nag-struggle pa naning kamot nga hinaot nga unta kadtong uban nga dili unta magpaka-ignorante na mubalik na ta sa tinuod nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang usa santa katolika apostolika romana nga gipasakupan sa mga apostolis nga mao na sad ni nga among mga kaparian karon nga nagsubay sa kabubut-on sa Ginoo ingon nga gipadala sa atong Ginoong Kristo pinagiusab sa lamdag sa Balaang Espiritu. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Ayo hingo. Daghang salamat. Okay na. I-finish. Tabok ang finish.